Hello, what's up mga kamani magnet? Naririto na naman tayo para sa pampaswerte sa taong 2024 sa loob ng kusina. Alam mo bang ang kusina natin ay isang lugar na napakahalaga? Sa tradisyonal na pananaw, ang silid na ito ay tinuturing na pinakamahalagang silid sa kabahayan. Dito matatagpuan ang kalan o lutuan na tinaguriang tungko o lukmukan ng yaman ng pamilya. Ang abundance, wealth, and prosperity ay nasa kusina. Kung kaya't panatilihin nyo na maraming laman ang mga lalagyanan sa kusina para siksik-liglig din at tagu-umapaw ang kaswertihan. Lalo naman sa rep nyo, panatilihin itong palaging may laman para palagi ding may swerteng papasok sa tahanan. Ang malinis na kusina ay tanda ng isang positibong enerhiya. Siyempre, sa makabagong pananaw ng Feng Shui, negatibong impresyon ang ipinahihiwatig ng silid lutuan o kusina kung ito ay matatanaw mula sa harapang pinto ng bahay. Pagkain ang magiging unang impresyon at ito ay indikasyon ng sobrang pagkahilig sa pagkain ay magiging sanhi ng pagbagal ng kakayahang gampanan ng mga gawaing bahay. Sa dulo nito ang posibilidad na pagkakaroon ng suliranin sa pangkalusugan. Ito ay maiiwasan sa pamamagitan ng paglalagay ng screen sa pinto, pagharang ng matataas na halaman sa pagitan ng front door at ng silid lutuan o paglalagay ng divider upang ilayo sa kusina ang focus papasok mula sa harapang pinto. Iwasan mo kasi na ang iyong kusina ay mabubungaran sa harapang pinto para di ka malasin. Ang kalidad at katingkad ng pagkain sa silid lutuan o kusina ay mayroong epekto sa positibong chi. Ang kalidad o dami ng pagkain ay nagbibigay din ng dami ng abundance o prosperity. Kaya naman kung gusto mong ang pumasok sa iyong tahanan ay kasaganahan, bigyan mo rin ng kasaganahan ang loob ng iyong kusina. Huwag mong hayaang nauubusan ng pagkain o nasisimutan. Ang lamesa ay dapat mayroong isang basket ng prutas. Hindi naman kailangang marami, basta't meron lamang prutas at hindi nasisimutan. Ang mga garapon ay lagyan ng punong-punong mga bagay at huwag mong hahayaan na simutin ang laman nito. Kapag malapit ng maubos, ay agaran mo itong lagyan ng panibago para sa ganon ay magkaroon ka naman ng panibagong blessing sa buhay. Tandaan mo rin na ang ating mga refrigerator na karaniwang matatagpuan sa kusina ay kailangang manatili na may lamang stock ng pagkain. Ito ay indikasyon ng pagiging bukas palad sapagkat nagbibigay ito ng impresyon na kahandaan ng pagkain sa darating na mga araw at darating na panahon, lalo na sa mga inaasahang sandali. Ang pagiging handa sa mga darating na araw ay isang senyales na hindi ka magugutuman o hindi ka mauubusan. Ang punong-punong refrigerator ay simbolismo rin ng abundance, prosperity, and wealth. Kaya pag ganito ang itsura ng iyong kusina, paniguradong ang laman din ng iyong bulsa ay siksik-ligliga at nag-uumapaw. Hindi ka mauubusan at hindi ka masasairan. Palaging may laman at palaging may pera. Ang kala naman o lutuan ay dapat palaging paharap sa direksyon ng silangan. Sa silangan, sumisikat ang araw. Sa silangan, malakas ang positibong enerhiya. Ang tagapagluto kasi ay kailangang nakaharap sa pinto ng kusina upang makita nito kung sino man ang papasok sa silid na ito. Kung ito ay hindi posible, maglagay ng salamin sa taas na bahagi ng kanan o sa dingding na malapit dito. Sa salamin, maaring makita ng tagapagluto kung sino man ang papasok sa kusina. Mahalagang makita mo kung sino man ang pumapasok at lumalabas upang ang swerte ay hindi mo malagpasan at ang swerte ay magpatuloy sa pagpasok sa iyong kusina na iikot sa buong kabahayan at magbibigay
magbibigay at magpapasok ng positibong chi. Mas maraming positibong chi, mas maraming swerte. Ito naman ang isa pa sa dapat mong pakakatandaan. Hindi dapat ihaharap ang kalan sa front door, sa pinto ng silid palikuran o paliguan. Ibig sabihin, sa kahit anong pintuan ay hindi dapat nakaharap ang kalan o kaya naman ang refrigerator. Sapagkat kapag ganito ang pwesto ng iyong tahanan, pagbukas mo pa lamang ng pintuan ng CR ay mabubungaran ng kanal o kaya naman ang refrigerator at kalan, naghihikaya to ng matinding negatibong chi. At kapag matindi ang pumasok na negatibong chi sa ganitong posisyon, ay mag-a-attract to ng negatibong enerhiya. Mas maraming negatibong enerhiya na ina-attract, ay mas marami kang kamalasan na mararanasan sa buhay. Kaya't mas mainam na iwasan lalo na sa 2024. Panatilihin mong malinis at buo o gumagana ang kalan. Mas malinis na kusina, mas maswerte. At ang kalan na gumagana at hindi sira ay magbibigay ng abundance and prosperity. Sapagkat ang madumi at epektibong kalan ay nagiging sanhi ng iritasyon ng tagapagluto. Kung kaya nagiging aktibo sa puntong ito ang negatibong chi. Mas maraming iritable, mas maraming gigil para pumasok ang negatibong chi. Mas mainam kasi na ang mga negatibong chi na yan ay wala sa loob ng tahanan, sapagkat ang mga negatibong chi ay lumilikha ng negatibong epekto sa pagluluto at niluluto. At ayaw naman natin ang mga pagkaing ating kinakain ay magpapasok ng negatibong enerhiya sa ating katawan, sapagkat negatibo rin ang dulot nito sa ating mga buhay. Tandaan mo rin na ang kanal, tubo o tubig ay mahalaga. Ngunit paano kung ang tubig ay marumi katulad na lamang ng mga kanal? Ibig sabihin, malas yan, lagyan mo yan ng takip. Ang mga tubo na may leak, lagyan mo rin ng takip. At ang mga sirang lababo, inodoro o kung anumang naglalabas ng tubig ay linisin o ayusin. Ang tubig kasi ay kumakatawan sa pera ayon sa feng shui. Isang bad feng shui kung makikita na ang tubig ay umaagos palabas ng bahay sa daan ng kanal o tubo. Mas mainam na iwasan para maiwasan din ang pagkaubos ng kaperahan, pagkasaid o pagkalugmok sa kautangan. Kaya't kung maiiwasan mo ang lahat ng bagay na to, siswertehin ka sa taong 2024.